Pagdating nila sa mansyon ng mga Esquivel ay sinalubong sila ng dalawang matanda. Makikita pareho sa mukha ng mga ito ang pag-aalala. "Ayos lang ba kayo mga apo?" tanong ni Lolo Nicanor samantalang si Lolo Ipeng ay nakayakap ng mahigpit kay Ann. "We're fine, Lo," sagot ni Brian. "Iha, buti naman okay na kayo. Pinag-alala mo akong masyado," saad ng kanyang lolo pero nakangiti na ito nang lumayo sa kanya. "Okay na ako, Lo. Huwag na po kayong mag-alala," aniya saka tumingin sa asawa na nakamata lamang sa kanila. "Kung ganoon, pumasok na tayo sa loob at nang makakain na kayo," ani ni Lolo Nicanor. "Let's go, sweetheart," aya ni Brian saka inakbayan siya upang sabay silang pumasok sa loob ng malapalasyong bahay. Nakita niyang nagkatinginan ang dalawang matanda at pareho ding napangiti. Nang matapos silang kumain ay pumasok na si Ann sa kwartong nakalaan para sa kanya. Expected na niya na malaki ang kwarto, pero hindi pa rin niya maiwasan na humanga nang makita iyon. Mint green ang kulay ng mga dingding pati kurtina. May isang napakalaking kama sa gitna ng silid. May sofa at personal fridge. Nang silipin niya ang banyo ay nakita niyang may jacuzzi. Naengganyo siyang magbabad kaya kaagad niyang binuksan ang gripo. Habang pinupuno ng tubig ang tub ay sinimula niyang maghubad. Naginhawaan siya ng sumayad ang katawan niya sa maligamgam na tubig. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang nakababad sa tubig. Nang antukin siya ay sakalang niya naisipang umahon. Balot ang katawan ng tuwalya ay lumabas siya ng banyo at dire-diretso sa walk-in closet sa bandang gilid para kumuha ng isusuot. Muntik na siyang mapasigaw nang paglingon niya ay makita niya ang asawa na hubad-baro habang nakaupo sa gitna ng kama at nakasandal sa headboard. Nakangiti ito sa kanya. "You look shocked," komento nito. "But still sexy." "Anong ginagawa mo dito?" kinakabahan niyang tanong. Napahigpit ang hawak niya sa hugpungan ng tuwalya. Wala siyang suot na kahit ano sa loob niyon. "And now you look scared." Lalong napangiting sabi nito. "Why, sweetie?" "What are you doing here, Brian?" Nagagalit-galitang usisa niya saka namaywang. Nakalimutan niyang tuwalya lang ang balot ng kanyang katawan. Napansin niyang napalunok ito habang nakatingin sa kanya. "What do you expect? This is also my room," anito saka tumayo. Namula siya nang makitang boxer shorts lang ang suot nito. Biglang pumasok sa isip niya ang muntik nang mangyari sa kanila sa lumang warehouse. Nanigas siya nang lumapit ito sa kanya. Dahil matangkad ay bahagya itong yumuko para magpantay ang kanilang mga mukha. Hindi siya humihinga habang hinihintay ang gagawin nito. "Bakit ka namumula, Luella?" anas nito. Dahil napakalapit ng mukha nito sa kanyang mukha, ay ramdam na ramdam niya ang init ng hininga nito na dumadampi sa pisngi niya. "Galing ako ng shower, kaya ako namumula," tugon niya sabay baling ng mukha sa gilid para iwasan ang titig nito. Hinawakan nito ang baba niya at muling iniharap dito ang mukha niya. "Really?" tanong nito habang titig na titig sa mukha niya. Nagtagal ang tingin nito sa labi niya saka ito muling napalunok. Marahil inaaalala nito ang pinagsaluhan nilang halik. Tinabig niya ang kamay nito at lumayo ng bahagya. Natatakot siyang hindi na naman niya mapigilan ang sarili at siya na ang humalik dito. "Paano tayo matutulog? Hindi ka ba pwedeng matulog sa ibang kwarto?" Napabuga ito ng hangin. "Luella, alam ng lahat na mag-asawa tayo tapos maghihiwalay tayo ng kwarto? Gusto mo bang magwala ang dalawang matanda?" Anito saka inilagay ang dalawang braso sa tapat ng dibdib nito. Iniiwas niyang mapatingin sa katawan nito kahit na sinasabi ng isip niyang tumingin. Kung sa bagay, sang-ayon niya nang maisip din ang kanilang mga abuelo. Tutal, sobra-sobra naman sa laki ang kama. Diyan na lang tayo pareho. Kung ganoon, pwede na ba akong maligo para makapagbihis at makapagpahinga ka na din? Napangiting tura nito at tiningnan siya ng malagkit. Na-conscious naman siya kaya napahawak siyang muli sa hugpungan ng tuwalya bago tumango.
Nang pumasok na sa banyo ang lalaki, ay mabilis siyang bumalik sa closet para palitan ang kinuha niyang pantulog. Hindi niya alam na magsasama sila sa iisang kwarto kaya manipis na pantulog lang ang napili niyang kunin kanina. Pero kahit anong halukay ang gawin niya ay wala siyang makitang damit pantulog na medyo desente. Malamang ay ang kanyang biyanang babae na naman ang mga namili niyon habang wala sila. Sa huli ay pinili na lang niya ang pink teddy, ternong spaghetti strap top at maikling shorts. Silk ang tela niyon kaya madulas at malamig sa katawan. Nang makapagpalit ay nahiga na siya patagilid sa kanang bahagi ng kama at itinaas niya ang kumot hanggang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Halos manigas siya nang lumundo ang kama ng sumampa roon si Brian. Tuluyan na siyang nanigas nang maramdaman niyang yumakap ito sa kanya mula sa likuran. Nagulat siya nang masuyong halikan siya nito sa leeg. "Relax, Luella, baka himatayin ka niyan." Bulong nito malapit sa tainga niya. "Brian," anas niya. Namangha siya sa hininga nitong tumatama sa kanyang balat. Nagpaubaya siya nang ibiling siya nito paharap dito. "Good night, sweetheart," mahinang sabi nito at inangkin ang kanyang mga labi. Buong puso na tinugon niya ang halik nito. Matagal na magkahugpong ang kanilang mga labi bago nito pinakawalan ang kanyang bibig. Hinapit siya nito ng mahigpit palapit dito. "Good night." Nakangiti niyang saad at yumakap dito na tila ba napaka-normal na sa kanya ang gawin iyon. Nakatulog sila ng magkayakap. Para kay Ann, iyon na yata ang pinakamahimbing niyang tulog. Nagising na lang siya nang naramdaman niya ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napabangon siyang bigla nang maramdamang wala na ang asawa sa kanyang tabi. Paglingon niya sa kanyang kanan ay may nakita siyang isang maliit na note. "Good morning, sleepyhead. I need to go to the office. I'll see you later, okay? Brian." Nang matapos basahin iyon ay sakalang niya naalala na kailangan na rin niyang pumasok sa trabaho. Bumangon na siya at pumasok sa banyo para maligo. Nakahinga siya ng maluwag nang sa kanyang pagbaba sa sala ay hindi niya nakita ang dalawang matanda. Hindi na niya kailangang magpaliwanag sa mga ito. Panigurado ay pipigilin siya ng mga ito at magtatanong kung bakit kailangan pa niyang pumasok sa trabaho. Nakangiti siya nang makarating sa restaurant. Sa guard pa lang ay binibiro na siya tinatawag na ma'am dahil sa asawa na siya ngayon ng kanilang boss. "Ann, kumusta ang maging asawa ng boss?" Nakangiting biro ng kaibigan niyang si Sam. "Ano ka ba naman, Sam? Tigilan mo nga ako." Nahihiyang saway niya. "Kumusta nga pala ang honeymoon?" Patuloy na biro nito. Namula naman siya dahil hindi niya alam ang kanyang isasagot. Kung alam lang ng mga ito na walang nangyari sa kanila ni Brian. Kung ano-ano ang mga tinatanong mo, pupunta na sana siya sa locker room para magpalit ng uniforme nang lumabas si Brian mula sa opisina. Hindi niya alam kung paano ito pakikiharapan kaya ang plano niya ay lampasan na lamang ito. Pero umikot ang paningin niya nang bigla siya nitong hapitin sa baywang at mainit na halikan sa labi. "Good morning, sweetheart," anas nito nang pakawalan ang kanyang labi. "Brian." Nanlalaki ang mga matang sabi niya. Hindi pa niya muling naibubuka ang bibig ay muli nitong sinakop iyon. "God, I can't get enough to your sweet lips." Nagulat siya nang marinig ang tukso ng mga dati niyang katrabaho. Lalayo na sana siya sa asawa pero hindi siya nito pinakawalan. Lalo pa siya nitong hinapit sa baywang at inharap sa mga empleyado nitong patuloy na nanunukso sa kanila. "Kayo," nakangiting paninita nito, "tigilan na ninyo yung iyang katutukso ninyo at namumula na ang asawa ko." Tumaba naman ang puso niya sa narinig. Hindi ito nahihiya na ipagsabi na asawa siya nito. "Oo nga, sir. Pwede na ninyong kagatin kasi para na siyang mansanas na pula." Patuloy na tukso ni Carlo. "Carlo, tumigil ka nga." Sita nito rito nang titigan siya ni Brian na tila baka kagatin nga siya. "Sige na, bumalik na kayo sa trabaho at magbibihis na din ako." Nang sila na lamang dalawa ang naiwan ay nagtatanong ang mga mata na tiningnan siya nito. "What?"
Maang na usisa niya. What do you mean magbibihis ka na din? Kunot noong tanong nito. Magtatrabaho na din ako. Wala naman akong gagawin sa bahay. Hinawakan siya nito sa braso at hinila papasok sa private office nito. Luella, hindi ba napag-usapan na natin to? Bakit kailangan mo pang magtrabaho? Brian, anong gusto mong gawin ko sa bahay? Magbilang ng mga butiki? Wala namang butiki sa sobrang linis ng mansion nyo. Nagbibirong tugon niya. Luella Ann. Medyo natahimik siya nang bigkasin nito ng buo ang pangalan niya. Mukha yatang hindi siya papayagan ng asawa sa gusto niya. Iniba niya ang taktika. Nakaupo ito sa gilid ng mesa nito habang siya ay nakatayo di kalayuan dito. Nilapitan niya ito at ipinulupot sa leeg dito ang kanyang mga braso. Kinabig naman siya nito palapit. Baka naman pwede mo na akong payagang magtrabaho dito sa restaurant, please. Paano ko ba mahihindian ang hiling mo kung ganitong paraan ang gagawin mo? Nakangiting tiningnan niya ito sa mga mata. Talaga? Payag kang magtrabaho ako ulit? Tumango ito. Yes, in one condition. Anong kondisyon? Magtatrabaho ka lang dito sa restaurant hanggat ako pa ang naghahandle nito. Pero kapag hindi na ako ang boss, aalis ka na din dito. Ganon? Saan ako pupunta kapag hindi na ikaw ang humahawak nito? Saka ano ang gagawin ko kung hindi ako magtatrabaho dito? Maang na tanong niya. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. You will come with me. Sasama ka sa akin kahit saan ako magpunta. Hindi ba pwedeng dito ka nalang mag-opisina? Parang batang pakiusap niya. Sweetheart, hindi lang ito ang kumpanya natin. Hindi pwedeng dito lang ako mag-focus. Kapag nakita kong maganda na ang takbo nito at may mga tao nang pwedeng pagkatiwalaan, kakailanganin kong ipaubaya ito at mag-focus sa ibang kumpanya na kailangan ng atensyon ko. Maayos naman itong restaurant kahit nung wala ka pa. Ikaw ang unang sumira nito nang makita nila na nakikipaghalika ka dyan sa tapat. Nakangusong hayag niya sa bayuko. Ayaw niyang makita nito ang nararamdaman niyang selos kapag naalala ang eksenang iyon. Hinawakan ng mga kamay nito ang magkabilang pisngi niya. Nagseselos ka? Nangaasar na tanong nito. Inililihis niya ang paningin dito bago sumagot. Bakit naman ako magsiselos? Kumawala siya mula sa pagkakahawak nito. Do you know that you're not a good liar? Ewan ko sa'yo. Iyon lang at lumabas na siya ng opisina nito. Bago pa niya maisara ang pinto ay narinig pa niya ang halakhak nito. Naiiling na napangiti na lang din siya. Hindi niya alam kung may maitatago pa siya sa asawa. Masyado siyang transparent pagdating dito. Hindi na malaya ni Luella ang pagdaan ng mga oras habang ginagawa ang nakagawian ng trabaho sa restaurant. Nang sumapit ang lunch break ay sabay na kumain ng mag-asawa maging sa merienda ay magkasama sila. Galing siya ng comfort room nang salubungin siya ni Sam at may sabihin sa kanya na hindi niya nagustuhan. Bro, bilisan mo at may pumasok na magandang babae sa office ng asawa mo. Sinong babae? Baka naman kaibigan. Binigyan mo lang ng mali siya. Bruha, iyon yung babaeng pumupunta dito dati nung hindi pa kayo kasalang gwapo nating boss. Baka naman may pag-uusapan lang. Mahinang saad niya pero nakaramdam na siya ng selos nang maalala ito ang babaeng kahalika ng asawa. Naging girlfriend din kaya nito ang estranghera? Siguro nga, sang-ayon nito nang makitang sumama na ang mood niya. Ingatan mo yung asawa mo, Ann. Masyadong gwapo at nakakatakot na bigla na lang mawala. Iyon lang at iniwan na siya ni Sam. Hindi na naging maganda ang mood niya nang muli siyang bumalik sa trabaho. Nang hindi na niya matagalan ay pinuntahan na niya sa office ang lalaki. Akmang kakatok na sana siya nang maulinigan niya ang pinag-uusapan ng mga ito. James, honey, hindi ba sabi mo 1 year lang ang magiging kasal niyo ng babaeng iyon? Malambing na saad ng dalaga. Yes, but natigil ang pagsasalita ng Brian nang bigla na siyang halikan nito. Eliza, mahinahong saad niya.
bago bahagyang lumayo sa babae. Ayaw niyang sumama ang loob nito kapag sinabi niyang wala na siyang balak hiwalayan ang kanyang asawa. Kahit alam nitong wala silang commitment sa isa't isa, ay ayaw pa rin niya itong masaktan. Samantala sa kabilang panig ng pinto naman ay napahugot ng hininga si Luella. Ito pala si Eliza, ang babaeng dahilan kung bakit kinidnap sila ng grupo ni Gabo. Gustong sumabog ng kanyang dibdib sa selos, pero pinairal pa rin niya ang matinong isip. Ayaw niyang bigla na lamang magalit sa asawa nang wala namang sapat na dahilan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.